Amen. Praise the Lord. Magandang gabi pong muli. Ngayon, pag pag nababanggit po natin na God is light, ano po ang pumapasok sa inyong isipan? How do you describe yung light ng Panginoon? Ito ba sa inyo ay isang literal na liwanag na para bang galing sa itaas pababa sa ibabaw ng lupa? Or para bang siguro parang isang ilawan na nakikita natin doon sa may Psalms 119 na parang ilaw sa ating daanan. So, mga kapatid, when we talk about God as light, ito po ay hindi po siya literal na statement. Ito po ay tinatawag na metaphor. Ang metaphor ay isang uri po ng figure of speech para sa pamamagitan ng ganitong metaphor ay naiko-communicate ng Diyos yung kanyang character o yung tinatawag nating attributes. Pag sinabi po nating God is light, ibig sabihin nire-represent nung liwanag kung sino talaga ang Diyos, kung ano talaga yung mga katotohanang nire-represent niya. So ulitin ko, it is a metaphor. So, kasi ang metaphor kasi malakas itong makakapag-capture ng imagination ng tao at mas malalim ang pasok nito sa puso ng mga tao. So pag sinabi po natin God is light, for example, dito po sa may 1 John chapter 1, verses 5 to 7, and this is the message we have heard from Him and announced to you that God is light and in Him there is no darkness at all. So dito po ipinapakita po na yung antithesis, alam niyo po ba yung salitang antithesis? Yung para bang contrast o yung opposite. So kung si God ay liwanag, so yung kingdom of ni Satan ay darkness. Ganun po yun So antithesis, ang liwanag, ang light is an antithesis of darkness. Okay. So in moral aspect or in moral terms, pag sinabi mong light, ito ay mayroon tong kaugnayan sa tinatawag nating mga virtues. For example, yung godliness, holiness, truth, and righteousness. Okay? So, kasi kinakailangan natin tong linawin kasi madalas na hinihimok tayo ng Biblia na lumakad sa liwanag at minsan alam natin yung salitang lumakad sa liwanag pero hindi natin alam yung actuality nito, yung real application ng mga bagay na ito. So uulitin ko, when we talk about light, ito po ay tumutukoy when it comes to moral terms or values ng tao, ay ito'y tumutukoy sa katotohanan, sa kabanalan, sa katuwiran, sa godliness, sa justice. At yung lumakad tayo sa liwanag ng Panginoon, ibig sabihin, tayo ay lalakad in harmony with our God or reflecting His character on earth. Kasi yun pong mga nabanggit po natin na mga virtues ay kay God po yun Character po ni God yun Di ba? Yung truth, yung holiness, yung righteousness, mga karakter po ng Diyos yon. So inire-reflect lang po natin yon sa mundong ito bilang kanyang mga anak. Okay? So pag pinag-usapan naman natin yung darkness, hindi rin po ito literal. Ito po ay a metaphor. Ang ibig sabihin pag sinabi nating kadiliman, ito ay tumutukoy sa mga gawang immoralidad, immorality, ungodliness, evil, or wickedness. So, yun po yung ibig sabihin nun. For example, ang pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling ay gawa ng kadiliman. No? Ang pagnanakaw, gawa ng kadiliman yan. Ang pakikiapid
o yung pangdadaya ng kapwa, yan po yung mga gawa ng kadiliman. So kailangan maging malinaw sa atin yan mga kapatid kasi minsan pag hindi mo to hinimay-himay, pag hindi talaga natin dinefine, minsan nagiging ano siya nagiging abstract. Naiintindihan mo yung idea ng light and darkness pero hindi mo alam yung actual manifestation ng mga bagay nito sa realm ng moral aspect. Okay. So, ang Panginoon ay siya yung source of light. Kung papaanong siya ay source ng literal, ng physical na ilaw, tayo din ay binigyan niya rin lahat ng kanyang mga hinirang ay tinawag niya rin sa kanyang liwanag. Na i-express yung kanyang liwanag sa mundong ito na tinatawag nating sakbibi ng kadiliman. Okay? So, ang mga tao, they are living in sin, they are living in darkness. Ibig sabihin, kitang-kita natin yung kasinungalingan, yung lawlessness, yung transgression. Okay? So ngayon, ang isa pang sinabi rito, no? Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down to the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadows. So, nakita po natin ano kung papaano ay si God ina-address as liwanag. Hindi lamang siya yung source of light, siya yung ama ng liwanag. Pero alam natin ito po ay mga metaphor, pagsasalarawan kung sino talaga ang Diyos, ano yung kanyang mga character, ano yung kanyang mga virtues. Okay? Another verse is from 1 Timothy chapter 6. He who is blessed and the only sovereign, the King of kings and Lord of lords, who alone possesses immortality and dwells in an approachable light, no? Parang kung ilalagay mo yan sa literal sense, parang ano, no, yung isang napakaliwanag na halos hindi ka makakita, hindi ka makatingin sa sobrang liwanag, an approachable light. Pero iyan po ay metaphor. Whom no man has seen or can see, to him be honor and eternal dominion. Amen. Okay, ngayon, etong liwanag na to para maiano ng Panginoon, maihatid ng Diyos sa atin ng maliwanag, isinugo niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya nga hindi niyo napansin yung mga declaration ni Jesus tulad po ng John chapter 8 verse 12, I am the light of the world, and whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. So ayan po yung declaration ng Panginoon upang ipakita niya yung kanyang unique divine identity and purpose sa kanyang pagpunta sa mundong ito. Okay? So dinedeclare niya yung kanyang kung ano yung kanyang mga gagawin sa ibabaw ng mundong ito na pawang liwanag. So lahat ng mga ginawa ng Panginoong Hesus ay works of light. Nasa liwanag, nasa panig ng Diyos, umaayon sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin, ano? Kaya nga yung mga salita ng Panginoon, habang ako ay nasa daigdig, ako yung ilaw ng sanlibutan. So, ibig sabihin mga kapatid, si Jesus, dumating siya rito bilang isang liwanag. Ibig sabihin, nakita naman po natin yung kanyang mga statement. Nagsalita siya ng katotohanan. Nag-testify siya about truth. Kung ano yung totoo, kung ano yung nakita niya kay God the Father, kung ano yung mga plano ng Panginoon, iyon yung dineclare niya nung nagkatawang tao siya. At para maipakita sa mga tao na siya lang yung tanging daan at iyon yung katotohanan, no? Si Jesus lang ang pag-asa ng sanlibutan, si Jesus lang ang tagapagligtas, at ang lahat ng iyon ay encapsulated sa isang idea, yung tinatawag na truth. So yung liwanag na sinasabi rito ay si Jesus bilang isang liwanag, bilang ilaw ng sanlibutan, ibig sabihin yung kanyang katotohanan
na dadalhin sa ibabaw ng sandaigdigan upang tayo ay makapamuhay ng tama at naaayon sa kalooban ng Panginoon. So, sabi rito, in Him was life, and the life was the light of men. So, itong pag-uusapan natin, madalas natin pag-usapan yung eternal life. Okay? Yung buhay na eternal. Pero hindi natin na pag-uusapan yung buhay na yon ng Panginoong Yesus na ipinagkaloob niya sa kanyang mga hinirang ay siyang liwanag ng sangkatauhan. So ibig sabihin, yung life na ini-offer ni Christ at yung liwanag ay iisang konsepto. So ibig sabihin, pag ang isang tao tumanggap ng buhat sa Panginoon, yung buhay na yon ay magdudulot sa kanya ng liwanag. And the light shines in darkness, and the darkness did not comprehend it. So, mahalaga po yan mga kapatid, kasi alam naman po natin sa panahon natin ngayon, maraming confused na Kristiyano na sasabihin nila Kristiyano sila, pero kung titignan mo ang pamumuhay nila sa kadiliman. Kaya kinakailangan maging malinaw sa atin itong mga bagay na to. Kasi yung buhay na tinanggap natin sa Panginoon ay hindi kadiliman. Ito ay liwanag. Yung eternal life na pinag-uusapan natin na inaasahan natin sa Panginoong Yesus, yan yung mag-uudyok sa atin na lumakad in harmony with our God. Okay? So, at yung liwanag na ito, mga kapatid, itong buhay ng Panginoon na nagdudulot ng liwanag sa atin, ay nag-shine. Sabi, the light shines in darkness. And the darkness did not comprehend it. Kaya nga ang mundo, sa totoo lang, ang mundo, hindi na tayo naiintindihan. Bakit tayo lumalakad ng ganito? Bakit tayo umiiwas sa kasalanan? Bakit ganito yung ating mga pananalita? Bakit ganito yung ating ang uri ng ating buhay? Hindi nila maintindihan. Kasi they don't know yung life na tinanggap natin sa Panginoon. Ito'y nagliliwanag. It glows. It illuminates from the inside. Okay? So ito po ay sabi ng Panginoon. Lahat ng lalakad, lahat ng susunod kay Jesus, ibig sabihin yung susunod sa kanyang liwanag ay hindi na siya kailanman lalakad sa kadiliman. Sabi nga sa John chapter 8 verse 12. He who follows me will never walk in darkness. So ito po ay assurance, Pag tayo ay sumunod sa Panginoon at tumalima sa kanyang mga tagubilin, ay binibigyan tayo ng Panginoon ng assurance ng perpetual light na hindi kailanman na tayo ay magagapi ng kadiliman sapagkat ikaw ay secured doon sa liwanag ng Panginoon. Okay? So ang ibig kong sabihin mga kapatid, ang totoong followers ng Panginoon ay sumusunod sa liwanag ng Panginoon at lumalayo sila sa daan ng kasamaan at hindi na sila nagpapatuloy doon po sa tinatawag na cycle of sin. So tayo, pag nagkakasala tayo, anong ginagawa natin? We repent of our sins so that tayo ay manatili sa liwanag ng Panginoon. Yun po yung sinasabi po rito. Yung pananatili natin sa liwanag ng Panginoon. Kasi hindi na tayo kabilang sa kadiliman, tayo ay kabilang na sa liwanag. Ang Kristiyano, ang buhay niya liwanag. Ang mga salita niya ay liwanag, ang isip niya ay maliwanag, ang puso niya ay maliwanag, lahat ng gawa niya ay maliwanag. Nakakaintindihan po ba tayo? Okay, so ganun po yun. Kaya nga tayo, ang tawag sa atin ay Christian. Ang ibig sabihin ng Christian, sila yung the followers of Christ, na common nating understanding. So ngayon, balikan natin yung statement kanina. The life that we receive from Christ is the light of all men. Okay. Ngayon, ilagay natin, the same author po ito, kailang 1 John chapter 3 ito, verses 5 to 9. Tignan po natin ano yung purpose ni Christ at tayo, ano yung relasyon natin kay Kristo.
Ang sabi po rito sa may verse 5, you know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. Kasi ang sin is gawa ng kadiliman. Okay. Gawa po ng kadiliman ang kasalanan. At dumating ang Panginoong Yesus bilang ilaw para pawiin niya yung kasalanan. At ang sabi niya rito, no one who abides in Him sins. Kasi nga liwanag siya eh. At ang kasalanan ay gawa ng kadiliman. And no one who sinned had seen Him or knows Him. Ayan, no? Nililinaw rito ni Apostle John. Sabi niya rito na yung nagkakasala, yung nagpapatuloy sa pagkakasala, ay napapatunayan lamang na hindi niya talaga kilala si Jesus na siyang liwanag. Kaya nga sabi sa may verse 7, little children, make sure no one deceives you. The one who practices righteousness is righteous. Kasi ang righteousness is an act of light. Just as He is righteous, the true light. Okay. So, no one who practices sin, the one who practices sin is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. And the Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. Ano yung works of the devil? Yung mga darkness, no? Yung mga evil deeds. At tayo ay identified tayo kay Christ na ang gawa ng Panginoon ay mga pawang liwanag, ibig sabihin mga gawang in harmony with God the Father. So dito sinabi na ni Apostle John yung pinaka buod. No one who is born of God practices sin. Okay? Pag anak ka na ng Diyos, pag ikaw ay nasa liwanag, hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ibang usapan po kasi yung nagpapatuloy sa pagkakasala at nag-enjoy sa kasalanan. Iba po yun, ano? Kesa doon sa nagkakasala pero kinamumuhian niya na ang kasalanan. Dahil tayo as a Christian, tatandaan niyo po, no, magkaiba na po ang ating kalalagayan sa mundo. Kung titignan ninyo, parehas naman nagkakasala, yung mga Kristiyano at hindi mga unbeliever, parehas naman nagkakasala. Pero iba na yung kalalagayan ng mga hinirang ng Diyos. Sa atin, ang tawag ng Diyos hindi na sinner eh. Ang tawag na ng Diyos sa atin, righteous. Ang tawag na ng Diyos sa atin, hindi na sons of the devil, kundi children of God na ang tawag sa atin. Ang tawag na ng Panginoon sa atin ngayon ay beloved na, hindi na yung kinamumuhian ng Diyos. Beloved na, kabilang na tayo doon. Tawag sa atin redeemed, tawag sa atin ay mga taong pinabanal. So, yun yung mga terminology ng Biblia. Ang tawag sa atin ay saints. So, ganun din natin i-treat yung ating mga sarili. So, kasi winasak na ng Panginoong Yesus yung gawa ng dyablo sa buhay natin. Ano yon? Yung patuloy sa pagkakasala at saka yung enjoyment sa kasalanan at saka yung, alam mo ba, yung ginawa na kasi ng tao, no, na ang kasalanan ay para bang normal part na ng buhay. Para bang normal yan sa practice mo ng iyong profession, sa practice mo sa mga business, sa loob at labas ng tahanan, parang normal na parang integral part na yung kasalanan. Hindi po ganun na ang kalalagayan ng mga Kristiyano. Winasak na ni Jesus yung cycle of sin sa atin. Okay? Pinalaya na tayo sa kasalanan. Ang declaration ng Bible sa atin ay mga malaya na. Malaya na saan? Sa kasalanan. Kasi pinalaya na tayo ng Panginoong Yesus. So ganun winasak ng Panginoong Yesus yung gawa ng dyablo sa buhay natin. Kaya sabi rito, no one who is born of God practices sin because his seed remains in him. Ano yun? Ano yung seed na yun? It is the seed of light. Di ba? Nasa sa'yo na yun eh. So hindi ka na maaaring magkasala kasi yung Holy Spirit, tatandaan po natin, the Holy Spirit is working within us. Working in such a way
na kino-confirm tayo unti-unti doon sa image ng glory ng Panginoon. Unti-unti. Okay? So nagtatrabaho ang Holy Spirit sa atin. Kaya nga meron na sa loob natin na something na umaayaw na sa kasalanan. Something na kinamumuhian mo na yung dati mong ginagawa. Okay? Kasi iyon talaga ang mga patunay o manifestations na ikaw ay kabilang na sa liwanag. And he cannot sin. Why? Because he is born of God. Ang linaw naman po, hindi po ba mga kapatid? So, kinakailangan po kasi natin na himay-himayin yung mga ganitong mga bagay para maging malinaw sa atin na tayo mga kapatid ay hindi na tayo kabilang sa kadiliman. Kasi ang lahat ng gumagawa ng kadiliman ay anak ng dyablo. Ganun lang po yun kasimple mga kapatid. Ito po ay hanggang verse 9 lang, pero yung karugtong niya sa may verse 10, ganito po ang sinasabi. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. So, kinumpara kung sino ang anak ng Diyos at sino ang anak ng dyablo. Anyone who does not practice righteousness. O yan, ang linaw-linaw. Okay? Lahat ng ayaw sa righteousness ay hindi anak ng Diyos at yung mga ayaw umibig sa kanyang kapatid, yung namumuhay pa rin sa pagkamuhi, pagkagalit, sa division, lahat ng mga iyon, kasi iyon ay gawa ng kadiliman yun ay hindi sila anak ng Diyos. So ang mga anak ng Diyos ay kaya siya ay tinawag na anak ng Diyos kasi anak siya ng liwanag. Okay? At tatandaan po natin, no, ang Panginoong Yesus, pumunta siya dito sa ibabaw ng lupa para ang mga tao ay dalhin sa liwanag. Hindi upang manatili sa kadiliman. Nung wala pa si Jesus, ano ang kalagayan ng daigdig? Ang kalagayan ng daigdig ay nasa ilalim ng anino ng kadiliman. Pero nung dumating ang Panginoon, alam nyo ba nung dinescribe nga sa Isaiah and even in the first, sa Matthew chapter 4, dinescribe yung pagdating ni Jesus. Nung dumating siya, parang alam nyo yung bukang liwayway, nagliwanag, sabi rito, this was to fulfill what was spoken through Isaiah the prophet. The land of Zebulun, the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people who were sitting in darkness saw a great light. So ganun si Jesus, ano? Isa siyang malaking liwanag. Parang tayo mga kapatid. Nung nasumpungan natin ng Panginoon, kasi alam natin sa loob natin, we are living in darkness. Pero nung dumating ang Panginoon, talagang nagliwanag siya. Pati tayo nagliwanagan. Isip natin nagliwanag. Lahat ng kinikilusan natin nagliwanag. Okay? So, the people who were sitting in darkness saw a great light, and those who were sitting in the land of the shadow of death. So, yun po yung darkness. Ano? Pag ikaw ay nasa kadiliman, ikaw ay nasa anino ng kamatayan. So, lahat po yan ay connected. Okay? Tayo namang naliwanagan, tayo ngayon ay nasa liwanag na ng buhay. So, baliktad ang ano natin, no? Upon them, light dawned. And from that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, nung dumating ang Panginoong Yesus, ang unang-unang liwanag na nakita ng tao, yung kanyang panawagan, na ang lahat ng taong namumuhay sa kadiliman ay magsipagsisi sa kanilang mga kasalanan at lumapit sa Panginoon sa kanyang liwanag. Diba? So yan, ang ibig sabihin po niyan na dumating si Jesus at nagdala ng malaking liwanag sa sangkatauhan, ibig sabihin sumila yung pag-asa ang taong alipin ng kasalanan, ang taong nasa ilalim ng shadow of death ay may pag-asa ng makalaya. May pag-asa na mabago ang buhay. May pag-asa na sila na makapasok sa kaharian ng Panginoon. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kung pakikinggan nila
yung mabuting balita. Kaya lang nakakalungkot mga kapatid, ano, dalawang uri yung tao na nag-respond sa liwanag ng Panginoon. Yung isa, lumapit sa liwanag ng Panginoon. Kaya nga sila, sabi nga ng Colossians, He rescued them from the domain of darkness and transferred them into the kingdom of His beloved Son. So nakita ninyo, no, yung domain of darkness, ito yung mga taong nasa ilalim ng kasalanan. Okay? Yung domain naman ng light ay ito yung kaharian ng Panginoong Yesus. So ganun yung tinatawag na metaphor, pagsasalarawan ng kung sino si Jesus, ano yung mga ginawa niya at paano niya tayo iniligtas. Pero sa kabilang banda, may mga tao na ayaw ng liwanag. Hindi ba nakakapagtataka? Supposedly, ang liwanag sana ay makapag-attract eh. Pero hindi ganun eh. Di ba pag yung madilim ang gabi, nalala ko nung panahon na wala pang ilaw eh. Nung bata pa ako, wala pang ilaw. So, gasera lang kami. So, pag nagsindi ka ng gasera, makikita mo yung mga gamo-gamo o yung mga insekto na attract sila sa liwanag. Lumalapit sila. So, ganun kasi talaga dapat ang ano eh, ang reaction ng isang tao sa liwanag. Kunyari brown out. 'Di ba sa brownout nag-apuhap ka ng liwanag? At kapag may nakuha mo yung cellphone mo o flashlight o ano, rechargeable lamp, pag inopen mo to yung mga tao, medyo napapanatag sila. Pero pag brownout, naku, hindi sila makakilos, ang dilim. Pero baliktad ano, yung mga tao, baliktad eh. Sabi nga ng Panginoong Yesus, and this is the judgment, that the light has come into the world, but men love darkness rather than light. Why? Bakit ayaw nila? Bakit ano, ayaw nila lumapit sa liwanag? Kasi for their deeds were evil. Yun yung totoo nun. Ngayon, dinugtungan pa ni John, sabi niya, for everyone who does evil, they hate the light. Yun yung isang totoo nun. Kaya nga ganyan eh, no? Kung ano-anong mga salita ang ibinabato nila sa salita ng Panginoon. Kunyari, pagsabihan mo yung mga taong namumuhay sa pakikiapid, ay galit na galit sila sa iyo ha. Yung mga namumuhay, nagli-live-in partner na lalaki sa lalaki, babae sa babae, naku, galit na galit yung mga ano diyan, yung mga nakakapakinig ng ebanghelyo. Ayaw nila mapakinggan 'yan. Kaya nga sa hanay ng mga LGBT, grabe yung ano, grabe yung kanilang mga panunuya sa mga nagdadala ng mabuting balita. Kita niyo si Vice Ganda, no? Grabe yung kanyang mga pinagsasabi. Sabi niya daw sa impyerno daw marami daw mga bading doon kasi sabi niya kung ang mga bading ay pupunta sa impyerno, so ang marami ng mga bading sa impyerno, malamang daw ay nag-gay parade na sila doon, may gay pride na doon. At baka daw pati sa Satanas ay transgender na rin. Tapos sinabi niya naman patungkol sa langit, sabi niya, sa langit ano, sabing gano'n, marami daw mga curtains, tapos ang mga buhok ng mga angels ay kulot. Ibig sabihin daw, marami daw mga bakla doon. Kasi sino yung nagkukulot ng mga buhok? Sino yung nanahin ng mga kurtina? Hindi ba puro bading? So nakita niyo kung gaano ka-depraved ang mind niya. Pati langit, hindi niya naiintindihan kung ano ang langit. Dapat nga wag ka magsasalita ng anything against heaven kasi hindi mo alam ang heaven. Walang kitang-kita mo si Vice Ganda na wala siyang takot. Wala, ni katiting na takot sa salita ng Diyos, wala siya. Talagang ibinigay na siya ng Diyos sa kanyang lisyang gawain. Isa siya sa mga tao rito na sinasabi na they hate the light. Kasi pag sinabi mo yung katotohanan, panigurado, magagalit sila sa iyo, aawayin kanila. And does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. Yun kasi talagang trabaho ng liwanag. Ang trabaho ng liwanag talagang i-expose niya ang lahat ng nasa kadiliman. Okay? So, kasi ang mga tao, mas comfortable sila pag wala yung liwanag. Kasi sanay na sila sa dilim eh. Pag may liwanag, kaaway nila yung liwanag. Hindi sila comfortable pag may liwanag. Kaya
as much possible, malayo sila, nilalayo nila ang mga sarili nila doon sa mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kasi alam naman natin ang salita ng Panginoon. Kahit hindi mo na yung dagdagan, talaga ang salita ng Panginoon, it will confront the sinfulness of man. Yan talaga ang salita ng Diyos. Okay? So ngayon, pero sabi naman sa may kabilang banda, but he who practice the truth comes to the light. Yan, no? So nakita niyo yung kung papaano dinidescribe ang liwanag, katotohanan. Lahat ng namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag, so that his deeds may be manifested as having wrought in God. So, sa kanila, mas gusto nila na na-expose yung kailang kasalanan upang ang kadiliman sa buhay nila ay mapalitan ng liwanag. Hindi ba ganun ang nangyari sa atin, mga kapatid? So, dalawa, no? Dalawa yung effect ng liwanag. Either na judgment ito sa mga evildoers or vindication naman para sa mga repentant sinners. Okay, so ganun po 'yon. And then yung mga lumapit sa liwanag ng Panginoon, alam niyo ba ang isang napakagandang bagay na ginawa ng Diyos? Hindi ka lang lumapit sa liwanag eh. Talagang tinawag ka ng Diyos para maging liwanag. Kaya nga sinabi rito sa may Matthew, no, sa kanyang mga pambungad na pagtuturo, you are the light of the world. That is a declaration. It is a calling. We are called na magliwanag sa mundong ito na napakadilim. Nung inadapt tayo ng Panginoong Yesus sa kanyang kaharian, ang ating basic na duty as image bearer of God ay actively i-reflect mo yung karakter ng Diyos. I-reflect mo yung kanyang pag-ibig. I-reflect mo sa mundong ito yung kanyang mercy. I-reflect mo sa kanya yung kanyang mga katangian. Okay? So, kaya nga sabi rito, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Amen? Huwag po tayo magtago, mga kapatid, kasi yan talaga eh. Ang liwanag talaga, talagang ilalagay mo yan. Pag brownout nga eh, di ba? Napakagandang halimbawa lagi yan eh. Pag brownout, saan mo ilalagay yung flashlight mo? Yung para maliwanagan ng buong sambayanan. Di ba? Sa loob ng tahanan. Maliwanagan para lahat makakilos ng maayos. Hindi tinatago ang ilaw. Hindi man nilalagay sa ilalim ng cabinet. Nilalagay talaga yan sa may patungan para magbigay ito ng liwanag sa paligid. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, yung kanyang panawagan, no, sa atin, no, na mga tinawag niya sa kadiliman, let your light shine before men. So it is a call to action. Tinatawagan tayo ng Panginoon. This is imperative. Hindi po to pakiusap ng Panginoon. This is imperative. Inuutusan tayo ng Diyos for action by displaying yung kanyang kagandahang loob sa mundong ito. Ide-demonstrate natin sa ating mga buhay habang tayo ay nasa loob ng bahay, nagtatrabaho man o we transact business, dinedemonstrate natin sa buhay natin kung sino ang Diyos natin. Kasi kung sinasabi mo ang Diyos mo ay liwanag, ikaw rin dapat lumakad ka rin sa liwanag. Hindi po pwedeng magkaiba yan. Hindi po pwedeng contrast. Dapat lumalapat yan. Ang Diyos ay liwanag, tayo rin ay nasa liwanag. So ang ginagawa natin ay kung ano yung ginagawa ng ating Diyos. Ganun po ang Christianity. Kaya nga ang Christianity, hindi po siya para bang isang dead religion. Ito po ay isang buhay na pananampalataya na nag-uugat yung ating pagkataos doon po sa katangian ng ating Diyos. Okay? So diyan yung masasabi na buhay ang pananampalataya at hindi patay. So makikita lamang ang liwanag sa atin kapag na-manifest yung good deeds natin. Kaya nga tayo, no, ang Kristiyano, mga kapatid, hindi po siya madamot. Tatandaan niyo po yan.
ang Kristiyano, open ang kamay niya. Tatandaan po natin yan. Tumutulong po tayo, pero matalino tayo dapat. Para hindi tayo pagsamantalahan ng mga taong mapagsamantala. Pero naka-open ang heart natin. We are merciful. We are ready to help as long as yung mga tao nakikita mo na talagang kailangan niya. Kasi iyon, si God ang mag-glorify doon sa mga good works na yon. Okay? Pag may mga tao na nangangailangan ng liwanag, payuhan mo ng tamang payo na naggagaling sa Panginoon. Okay? We are called, sabi nga sa may Thessalonians chapter 5, you are sons of light and sons of day. Anak kayo ng liwanag, anak kayo ng araw, no? Parang ganon. We are not of night nor of darkness. So kailangan nating ma-identify yung sarili natin, mga kapatid. Kanino nga ba tayo nabibilang? Wala pong in between. Either you belong to the kingdom of light or you belong to the kingdom of darkness. Wala pong in between. Kaya sabi po ng Bible, do not deceive yourselves. Kasi kung talagang si God ang Diyos mo, magliliwanag ka kasi yung buhay na binigay niya sa iyo, liwanag yun eh. It cannot be, alam mo, hindi mo kaya itong i-counterfeit. Ang liwanag ng Panginoon, yung buhay, ay natural siya. It is a natural way na mag-e-emit ng liwanag ito sa buhay natin. Naturally. Amen po ba? Hindi po trying hard ang mga Kristiyano. Nagfa-function sila as light sa mundong ito normally. Normally. It is a normal function ng isang Kristiyano yung lumakad siya sa liwanag. Kailangan magkaintindihan po tayo sa may part na to. Di ba? Kaya nga tayo, kinamumuhian natin lahat ng mga gawa ng kadiliman. Ano-ano yon? Pakikiapid. Ang mga Kristiyano, wala na po siya dyan sa larangang iyan. Amen? Wala na po tayo doon sa yung, alam mo, yung chismis-chismis ng buhay-buhay ng mga tao. Hindi na po tayo nag-rejoice sa ganyan. Hindi na po tayo interesado sa business ng mga buhay ng mga tao sa paligid natin. Ang ating delight na ngayon ay si God na. Yung maka-fellowship niya tayo. Maka-fellowship natin siya. Kasi ito yung sinasabi sa may dyan, no? This is the message we have heard from Him and announced to you, that God is light and in Him there is no darkness at all. Think about that, mga kapatid. Ang Diyos natin ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Ito ngayon. Ano ang relasyon niyan sa atin? Ito na, sinasabi ni John. Kung sinasabi natin na tayo ay may fellowship sa Kanya, pero ang lakad naman natin ay kadiliman, ang sabi po ni Apostle John, nagsisinungaling tayo at hindi tayo nagpa-practice ng katotohanan. Niloloko mo lang ang sarili mo, kapatid. Pwede ba yun na sabihin mo, ikaw anak ka ng Diyos, tapos ang bibig mo punong-puno ng panunungayaw, pagmumura, kabastusan? Bagay pa ba yan sa isang Kristiyano? Hindi na ako ngayon, kapatid eh. Di ba tayo, maramit na naman tayong kailangan pang i-correct, yung pagiging judgmental natin. Pero nare-recognize natin na ang Panginoon na kinakailangan, kung nag-fail ka man sa may part na yan, bumangon ka and then you practice yung justice ng Panginoon. Di ba? Pero iba kasi talaga yung yung talagang permanente and you enjoy walking in darkness. Ibang usapan yung kapatid. Yung talagang naging practice mo na yung kasinungalingan. Alam niyo ba, mga kapatid, meron akong na pagtanto eh. Marami mga Kristiyano pa rin na nagpa-practice ng ng kasinungalingan. Alam niyo kung bakit? Maraming anyo kasi ang kasinungalingan eh. Meron yan sa salita, sa gawa, at sa isip na maraming anyo ang uh, kasinungalingan. Pero sa kasinungalingan, sa salita, isa sa mga napansin ko na madalas kong makita sa maraming Kristiyano na hindi halata, no? Hindi halata na kasinungaling sila,
ay yung sa pamamagitan ng exaggeration na kwento. Ini-exaggerate nila yung kwento na, kunyari, na naginip siya ng ganito-ganito, pero exaggerate niya yung panaginip niya. O kunyari, may ginawa siyang ganito, exaggerate niya yung ganito niya. Di ba? So, exaggeration ay kasinungalingan. Ulitin ko po, ang exaggeration ay kasalanan. Kadiliman po yan. Kasi you are not telling the truth. Kahit ngayong flattery eh. 'Di ba? Common ko rin 'to nakikita sa mga ano lalo sa mga babae, excuse me po ha, mga babae. Madalas ko lang po kasi mapansin. Oy, alam mo ang ganda-ganda mo. Alam mo ganto ganto alam mo grabe yung flattery. Grabe, sabi ko hindi 'to tama. Dapat nga wag mong sasang-ayunan eh. Huwag mong sang-ayunan yung mga taong yung sa by flattery kasi yung taong masama pag pina-flatter mo siya, lalong lumalakas yung kanyang paggawa ng kasamaan. Kunyari hambog siya. Tapos ikaw naman nagpa-flatter ka naman. Uy, oo nga no, talaga naman ganto-ganto ka pero hindi mo sinasabing totoo patungkol sa kanya. Nagkakasala ka, nag-share ka ng kasalanan niya. So, yun po yung mga pagkasalarawan lamang ng darkness Tayo nasa liwanag tayo eh. So magsabi tayo ng totoo. Okay? So, kung sinasabi nating tayo ay may fellowship sa ating Diyos o sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos o sinasabi mo ikaw ay kaisa ng Diyos, pero ang lakad mo ay kadiliman, ay wala ka sa katotohanan. You are a liar. You deceive yourself. Okay? Pero sa kabilang banda, but if we walk in the light as He is in Himself is in the light, yan, no? Nasa liwanag siya, ikaw din ay lumalakad sa liwanag, so nagkakaroon ng totoong fellowshipping. Di ba? So ngayon, i-apply niyo yan sa church ngayon. Yung church sinatawag nating fellowship center. Fellowship ng ano? Banding-banding, beso-beso, yung ganun ba yung alam yung fellowship? Hindi. Dapat ang church, lahat tayo lumalakad tayo sa liwanag ng Diyos. Kaya nga fellowship eh. Kasi walang ibang totoong fellowship na totoo na ito nakikiapit dito tapos ikaw tapos ang tawag mo sa kanya brother, sister. Yung salitang brother and sister, angkop lang yan sa mga taong lumalakad sa Panginoon. Pero kung kadiliman ang nilalakad yan, huwag mo tawagin brother o sister yan. Evil yun eh. Nagkakaintindihan tayo kasi we are talking about fellowship. Ang totoong fellowship, either the fellowship of man with God or fellowship of man to man, ay dapat liwanag. We are walking in the same moral values ng ating Panginoon. Okay? So, kaya nga mga kapatid, importante ito. Kasi tinawag tayo ng Panginoon to proclaim the light of God. God has called us to be light of this world. I-demonstrate natin sa ating buhay yung liwanag ng Panginoon, yung kanyang mga attributes, yung kanyang katotohanan, yung kanyang katuwiran, yung kanyang kabanalan. I-reflect natin yun kasi iyon tayo eh. Okay? So ngayon, sabi nga ng 1 Peter chapter 2, you are a chosen race. Pinili kayo ng Panginoon. A royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. Ang bigat nitong statement nito eh. Ang bigat ng panawagan sa atin eh. Pero ang mga iyan ay may purpose yan. Ano yan? So that you may proclaim yung alin? Yung excellencies of Him. Trabaho natin yun. Na i-proclaim mo si God sa mundong ito. I-proclaim mo yung kanyang katotohanan, yung kanyang katuwiran. I-proclaim mo yung kanyang mga kahanga-hanga magawa. Who has called you out of darkness into His marvelous light. So nakita na nire-remind tayo, saan tayo galing at sino na tayo ngayon? Importante yan, kapatid. Tayo ngayon, mga kapatid, ay hindi nakabilang sa kadiliman. Kabilang na tayo sa liwanag. Kaya tayo ay tinatawagan ng Panginoon na lumakad na sa liwanag ng Diyos. Walk as a children of light.
Tayo ay tinawag ng Diyos na gayahin mo ang Diyos mo na sinasamba mo. Gaya po ng atin pong pinag-usapan nung nakaraan, ano? Therefore, be imitators of God as beloved children. Walk in love. Kasi ang love ay act ng liwanag. Isa ito sa mga gawa ng liwanag. Ang lumakad tayo sa pag-ibig ng Diyos. Just as Christ also loved you and gave himself up for us as an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Pero, sabi rito, but immorality or any impurity or greed must not even be named among you as is proper among the saints. Hindi na po yan proper. Immorality, yung mga green jokes, hindi na po pwede yan sa atin. Wala na dapat sa atin mga kapatid na nanonood ng mga X-rated. Di ba nung tayo ay nasa kadiliman, gustong-gusto natin yan. Pero ngayon nasa liwanag na tayo, hindi na yan para sa atin mga kapatid. Iyan ay gawa ng kadiliman. Impurity, mga karumihan, kasakiman, hindi na yan sa atin mga kapatid. We are freed from greed. We are called to be content in life. Kung ano yung binibigay ng Panginoon, makontento na tayo doon. And there must be no filthiness or silly talk or coarse jesting which are not fitting for the Christians but for rather giving thanks. So nakita nyo na yung mga maduduming mga panalita, yung mga green jokes yan eh. Silly talk, yung mga walang kabuluhang mga salita. Coarse jesting, mga hindi tamang mga pagbibiro, hindi na siya fitted para sa mga Kristiyano. And then sinabi ni Apostle Paul, ito yung babala. For this you know with certainty. With certainty. Ito ay dito ay merong tinitiyak ni Apostle Pablo that no immoral or impure persons or covetous man who is an idolater has an inheritance of the kingdom of God. Wala. Kasi yung mga immorality, impurity, covetousness, idolatry, iyan ay gawa ng kadiliman eh. Nasa liwanag ka na. So lumakad ka bilang anak ng liwanag. Kaya nga, inulit-ulit ni Apostle Pablo, unang-una mga kapatid, nais kong ma-inform kayo, sino ang kausap dito sa tingin ninyo ni Apostle Pablo? Kanino niya ina-address itong letter na to? Sa unbeliever o sa mga believer? O, believer, di ba? So nakita niyo naman yung tema, ang mga kausap niya mga Kristiyano. Pero binabalaan niya sila. Di ba? Know this for certainty, sabi ni Apostle Pablo. And then sa may verse 6 sabi niya, let no one deceive you with empty words. Mga Kristiyanong kausap niya dyan ha, huwag niyong dayain ang mga sarili niyo sa mga walang kabulong salita. For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Kaya nga alam nyo, sa totoo lang, ang daming nagkiklaim na anak sila ng Diyos. Pero ang anak ng Diyos ay hindi sons of disobedience. Tatandaan po natin yan. Tayo ay mga anak na obedient children tayo eh. Hindi tayo sons of disobedience. Pag ikaw lumalakad ka sa kadiliman, ang tawag sa iyo son of disobedience. Okay? At tinuloy pa nga ni Apostol Pablo yan para magkaroon tayo ng idea kung ano yung mga darkness. Ano pa yung mga darkness? Let all bitterness, wrath, anger, clamor, slander be put away from you along with all malice. So lahat ng iyan kadiliman yan. At ano naman yung liwanag? Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. So iyan yung goal natin. Ang goal natin is to imitate God always. Kasi ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos ng liwanag at tayo dapat ay reflection ng kanyang character. Okay. And then, okay. And then dito po sa may Ephesians chapter 5, therefore,
Do not be partakers with them, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makibahagi, no? Huwag kayong maging kaisa ng mga taong gumagawa ng kadiliman. For you were formerly darkness. Dati nandyan tayo eh. Pero hindi na ngayon. But now, yan, yung bagong kalalagayan natin. But now you are in the light. You are light in the Lord. Walk as children of light. Yan po ang panawagan sa atin ngayon. Amen? At ano daw yung bunga ng taong lumalakad sa liwanag? It consists of all goodness and righteousness and truth. So nakita nyo kung ano ang liwanag. Kasi ang liwanag, uulitin ko, ay a form of figure of speech or metaphor. Okay. Ang trabaho natin is we try to learn what is pleasing to the Lord. And do not participate in unfruitful deeds of darkness, but instead, even expose them. Trabaho ng liwanag yan. For it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. But all things become visible when they are exposed by the light, for everything that becomes visible is light. For this reason, it says, awake, sleeper, arise from the dead, and Christ will shine on you. Okay? So, bilang patuloy, at sinabi ni Apostle Paul, finally, sa kanya sa chapter 5, therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but wise, making the most of your time, because the days are evil. So then, do not be foolish, but understand the will of the Lord. Do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Amen? Maging matalino tayo mga kapatid. Let us walk as children of light. Lumakad tayo na malinaw yung atin pong tinatahak. Amen. Sa purihin ng Panginoon, and I pray sa gabing ito meron tayong natutunan. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. Salamat sa iyong pagtuturo. Salamat sa iyong mga katotohanan. Salamat, O Lord God, sa iyong encouragement. Pagpalain mo po ang iyong mga anak at tulungan mo silang, Panginoon, na makalakad sa iyong kaliwanagan, Panginoon. At Lord, lubusan na naming iwaksi sa aming buhay ang kadiliman, sapagkat, Lord, tinawag mo kami bilang liwanag sa mundong ito, that we may reflect your character, your attributes, O God, sa mundong ito na napakadilim. Father God, thank you so much sa mga tinanggap namin sa gabing ito. Pagpalain ang banal mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen.